Page 73 po, I know whom I have believed. I know whom I believe. Sing. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not what or good or ill may be reserved for me, or fiery race or golden days before His face I see. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Last stanza. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I'll walk the way with Him, or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen. Ngayon pong umaga sa muli po nating pag-aaral ng salita ng ating Diyos, ating pong tawagin ng ating unang mangangaral si Brother Roger Blasco.
Isa pong mabiyaya na umaga sa lahat mga kapatid. Tayo po ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 9 sa verse 11 po. Romans chapter 9 verse 11. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. Tayo po ay nasa ikalawang doktrina ng ating series ng Doctrines of Grace. Ito po yung unconditional election. Sa ating mong pagsisimula mga kapatid ay tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsamba, karangalan ay para sa inyo po lamang. Aming Diyos, ngayon pong umaga, kami po ay nagpapasalamat muli sa ibinigay niyo po sa aming pagkakataon at kakayahan na kami po ay makapunta sa dakong ito upang kami po ay magkatipon at amin po kayong sambahin. Aming Diyos, inaalala din po namin ang isang linggo nagdaan na aming hinarap at kami po ay inyong sinamahan, kami po hindi niyo pinabayaan. Pinrovide niyo po ang aming mga pangangailangan spiritually and materially, aming Diyos. Maraming salamat. Tunay po na kaibuti ninyo sa amin. Aming Diyos, amin din pong inaalala ang aming mga kasalanan na nagawa. Kami po ay humihingi ng kapatawaran. Kami po ay tulungan ninyo palagi, aming Diyos, na mapagtagumpayan po palagi ang aming laman at kami po ay magtagumpay sa tukso ng kaaway. Aming Diyos, magagawa lamang po namin ito sa pamamagitan lamang po ng inyong gabay at inyong tulong. Muli po, aming Diyos, humihingi po kami ng tulong sa inyo upang amin pong mapagtagumpayan palagi ang aming laman. Aming Diyos, ngayon pong umagang ito, nawa po ay ihanda niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, mga kapatiran, at hindi po ang mga tagapakinig. Nawa po ang inyong mensahe sa amin ngayong umaga ay maging pagpapala po at patuloy po naming makilala kung gaano po kayo kabuti, gaano po kayo kadakila sa amin, aming Diyos. At ganoon din po aming makilala ang aming mga sarili na kami ay walang kabuluhan, kami ay walang magagawa, kundi tanging sa pamamagitan lamang po ninyo, kaya kami po ay nandito, nakapaglingkod po at nagpapakatapat, aming Diyos. Muli po, aming Diyos, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, gabayan po ang bawat isa, mga kapatiran at ang mga tagapakinig. Lahat po ito ay aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Yan. So bago po tayo magsimula mga kapatid, natapos po natin yung man's total depravity. Ano po? So ngayon naman po ay tayo ay nasa ikalawang doktrina na ating pag-uusapan muli. Ito naman po ay atin ang napag-aralan noon pero muli po ay atin po itong pag-aaralan dahil kailangan po natin itong mas maunawaan pa. Yan. Kahit ito'y paulit-ulit, mga kapatid, nawa palagi ay maging kagalakan ito ng bawat isa, kasiyahan, maging delight natin ito. Kahit pa ito'y paulit-ulit nating pinagbubulay-bulayan, pinag-aaralan, itong mga doktrinang ito. So, bago tayo magsimula sa pangalawang doktrina na ating pag-aaralan, yung unconditional election, sa ating munang saglit na balikan, kung ano ba yung ating naunawaan, ano bang naipaunawa sa atin ng scriptures patungkol sa total depravity ng tao. So, doon sa ating ginawang pag-aaral, pagbubulay-bulay ng mga nakaraang linggo, ating napag-unawa na ang tao ay
merong tinatawag na sinful nature. Yun yung nature ng tao, man's nature. Sabi nga doon sa 1 Corinthians, chapter 2 sa verse 14, kung ating babasahin. Yan. Sabi dito, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. So, napakalinaw, ang isang tao na hindi pa talaga nakakaranas ng kapanganakang muli, pagdating sa mga spiritual things, ito ay foolishness para sa kanya. Ito hindi mahalaga, at ito ay hindi niya priority, nalaman din natin doon yung man's total inability, wala siyang kakayahan. Yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 44, yung no man can come to me. Walang ability ang tao. Except the Father which hath sent me, draw him, and I will raise him up at the last days. Yung sabi niya sa John 6:44. So nagbigay pa tayo doon ng mga example at illustrations, yung mga nature ng wildlife, nakita natin. Meron silang kakayahan na gawin ng isang bagay, ang lumangoy, ang lumipad, pero nakita pa rin natin na merong boundaries and limitations. Same din yun sa tao. Sa natural man, tinuturo ng doktrina ng total depravity na ang tao, may kakayahan din naman, pero may limitation. Ano ba yung kanyang kakayahan? Kaya niyang gumawa ng kasalanan. Yan. And then pagdating sa spiritual things, ayun na yung kanyang limitation. So, kailangan niya munang magkaroon ng regeneration, yung ating pinag-aralan, yung mga marks of genuine conversion. So, magkakaroon muna siya ng mga ganong bagay bago siya makalapit talaga sa Panginoong Jesus. Ilalapit siya ng Ama. Babaguhin muna siya, kumbaga. So, ang doktrina ng total depravity ang siyang magpapakilala sa tao ng kanyang kalalagayan sa harapan ng Diyos. So, ano yung kaya lang niyang gawin sa sarili niyang kakayahan. So, ano pa? Yung total depravity, tinuro nun sa atin ay matututo ang tao na magpakumbaba sa Diyos. Kasi malalaman niyo yung kanyang siya ay depraved. So, magpapakumbaba na siya sa Diyos. At magpapasakop siya sa Panginoon. Kumbaga, ipinapakilala ng total depravity sa tao na wala siyang kakayahan, na siya ay bulok dahil sa kasalanan, siya ay patay spiritually. Kaya nga kailangan muna na buhayin. Kumbaga, quickened, sabi sa Ephesians, sa chapter 2, sa verse 1, mababasa natin din yung quickened. So, puntahan natin yun. So, kailangan muna ang tao ay buhayin. Para siya ay kailangan siya ipanganak muli. Yan. Ephesians chapter 2 sa verse 1. Ito ang sabi. Yan. Ephesians chapter 2 sa verse 1, ito ang sabi, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins. So yan, patay dahil sa kasalanan. Verse 2, where in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse 3, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So, kumbaga dati, tayong mga mananampalataya, ito yung kalalagayan din natin. Same lang, wala exempted dyan. Sabi nga, no man can come to Jesus Christ. Maliban na lang na may gawin sa iyo ang Panginoon ng Diyos. So, napakalinaw sa mga talata na talagang ang tao ay spiritually dead. Pero dahil lamang sa biyaya at habag ng Diyos, dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos,
ay binuhay niya tayo spiritually. So kung itutuloy natin ang basa, nandito yan sa verse 4. Ephesians chapter 2 sa verse 4. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Verse 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. So, napakalinaw na ang sinasabi dito sa talata, tayo ay dead in sin. Even when we were dead in sins, anong ginawa sa atin? Binuhay tayo ng Diyos. So, malinaw, ang kapanganakang muli ay nauna. Bago ka makapanampalataya, mauna yun. Ikukwikend ka muna. Kumbaga. At ang isa pa, hindi dahil sa ginawa nating decision making, o sa pagtanggap. Kasi nga, hindi naman tayo tatanggap talaga. Maliban na lamang na buhayin nga tayo ng Diyos at kilusin. So, malinaw dyan sa talata, binuhay tayo nung tayo ay patay pa. So, kung ikaw naman pala ay may kakayahan, ay hindi ka bubuhayin ng Diyos. Sasabihin mo, kaya namang tumanggap ng tao. So, napakalaking kasinungalingan ng ganang turo na ang tao ay may kakayahan. Malinaw ang turo ng Biblia, ang tao ay patay sa kasalanan. So, kaya wala tayong maipagmamalaki nga, Kasi pag ganun, magiging mayabang ang tao sa harapan ng Diyos. So, kaya ang tunay na naligtas sa biyaya, hindi sasabihin na may part daw sa kaligtasan. Ang tunay na naligtas sa biyaya ay hindi niya aariin na galing sa kanya yung nagawa niyang pagtanggap at pananampalataya. Again, napakalinaw sa mga talata na ating binasa na quicken muna, binuhay muna, para makagawa ng good works. So, ano ba yung mga good works na yon? So, yun yung part na doon, yung pananampalataya, yung pagtanggap. So, mabubuti yan. Spiritual things yan. So, kung sinabi natin na ang natural man ay foolishness para sa kanya, ang spiritual thing, so, paano natin masasabi na kaya niyang gawin itong mga good works na ito? Kasi nga, yung dating ginagawa ng tao na kung hindi pa siya regenerated, in time past, you walk according to the course of this world. So, worldly. Sabi dun sa verse 2, na Ephesians chapter 2. And then, magiging tanong natin, sabi natin, binuhay. So, paano binuhay? Sinong bumuhay? So, makikita natin, ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, Diyos ang bumuhay, sa madaling sabi. So, sabi nga natin, kung kaya mo naman pala na gumawa ng good works according to you, sa decision making mo, dahil sa free will mo, so, hindi mo na kailangan na buhayin ka ng Diyos. So, ano ibig sabihin nun? Mananatili ka dyan sa kalalagayan mong patay na sinasabi ng Biblia. So, talagang delikado po yung turo na free willism, tsaka yung pagpapatanggap. Again, sinong bumuhay? Ang bumubuhay po sa spiritually dead na tao ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Pinanganak ng espiritu, born of the Spirit, born again. So, sinong bumubuhay? Sinong bumubuhay? Ang Diyos. Yan. So, basahin natin dito sa verse, nasa 4 and 5. But God, who is rich in mercy for His great love, wherewith He loved us, even when we were dead in sins, napakalinaw, dead in sins, hath quickened us together with Christ. So, Diyos ang bumuhay, by grace ye are saved. So, ito din yung sinasabi na exception, ng Panginoon. Yung Panginoong Jesus, kung paano lamang makakalapit ang isang tao sa Kanya. Binubuhay. Sabi dun sa John, except the Father which hath sent me draw him. So, kikilusin ka ng Ama, ilalapit ka sa anak. Siyempre, nagkakaroon ng regeneration doon. Binubuhay ka ng Diyos. So, ang tunay na ang tamang pagkaunawa, kung paano ka nakapanampalataya, hindi yan nag-originate sa iyong decision making, hindi yan nag-originate sa iyong free will. Yun po ang katotohanan na tinuturo ng scriptures. Napakalinaw po niyan. So, Diyos ang gumagawa para ang tao ay makalapit sa kanyang anak. Para makalapit,
Siyempre, binubuhay spiritually muna. Nare-regenerate, naboborn again. Kaya nakakagawa na ng good works. Again, ano yung good works? Part na dyan yung pananampalataya at yung pagtanggap sa Panginoong Hesus. Yun po yun. Kaya kung, again, sinasabi ng isang tao na siya ay naligtas dahil sa biyaya, siyempre, kung ikaw ay saved by grace, dapat alam din niya na wala siyang part sa kanyang salvation. Kasi nga, hindi dahil sa gawa ng tao kaya naliligtas. Yun yung itinuturo po ng total depravity. Ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos. Dahil sa Diyos, dahil sa grace and mercy. Biyaya lang ng Diyos. Kaya nga, kung itutuloy pa natin yung basa dito sa Ephesians, chapter 2, sa verse 8, sabi dito, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves." So, napakalinaw, hindi, not of yourselves. It is the gift of God. Verse 9, "Not of works, lest any man should boast." So, clear na po tayo sa itinuturo ng doktrina ng total depravity. Nakita natin sa scriptures, nabasa natin ang mga talata. Marami pang talata. Kunti pa lang ito ating binasa ngayon. At napag-aralan na natin yan noon pa, mga nakaraang linggo. Kumbaga, ipinapaunawa sa atin ng scriptures, ng salita ng Diyos, ng Panginoon, yung total inability din ng tao. So, salamat sa Panginoon sa ibinigay niyang understanding sa atin, mga kapatid. Naunawaan natin yung pagiging totally depraved natin at wala tayong kakayahan. So, ngayon naman, ang magiging tanong, mga kapatid, kung ang tao pala ay totally depraved, walang kakayahan. So, at para lamang maligtas, ay inilalapit ng Ama sa Anak, binubuhay muna spiritually. So, ngayon, ang magiging tanong, ay lahat ba ng tao ay quickened? Binubuhay ba lahat ng tao? O ang mas angko palang tanong ay, sino ba yung mga tinutukoy sa Ephesians chapter 2 verse 1 na you had he quickened? Sino lamang ba yung mga binubuhay spiritually? So ayan, sino ba yung nakakatanggap ng biyaya, ng grace, ng gift of God? Sino yun? Sino pinapatukuyan dito? Na hindi magmamayabang, na may part sa salvation. Lest any man should boast. So, sino yun? Sino yung mga yun? Tutuloy lang natin ang basa. Binasa natin yung verse 9. Verse 10. Ito sabi, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works." Good works ulit. "Which God had before ordained, that we should walk in them." So mga kapatid, ang sunod natin at muli nating pag-aaralan nga, tinutukoy dyan sa verse 10, yung pangalawa sa doktrina ng doctrines of grace, ay yung election, unconditional election. So napakalinaw, sino yun? Sino yung tinutukoy dun sa binasa nating Ephesians chapter 2 hanggang dito sa verse 9. So dito sa verse 10 sinabi, "Which God hath before ordained." So may mga ordained pala, So matapos na ipakilala ng total depravity, na wala kang pag-asa, ang tao ay walang kakayahan, na ang tao ay kung dedepende lamang sa sariling gawa ng tao, at kung hahayaan lamang ng Diyos ang tao sa kanyang natural na kalalagayan, ay syempre, ang mangyayari niyan, walang maliligtas. Napakalinaw niya. So ano ang ginawa ng Diyos para may maligtas? At sino yung mga maliligtas na yon? So malinaw naman sa scriptures kung anong ginawa ng Diyos. Siyempre, ipinadala niya ang kanyang anak. So para kanino? Yun yung pag-uusapan natin. Sino yun? So may mga tao kasi sinabi na quickened daw. Sino yung mga na-quickened? Yung mga binuhay ng Diyos, May mga makakatamo ng salvation, gift of God. Yan. So, sino ba yun? So, makikita natin sa scriptures
na ang makakatanggap lamang ng gift from God, ng salvation, eternal life, ay yung mga chosen. Oh, yung mga pinili ng Diyos, from eternity past. God's elect, sa madaling sabi. So, may pinili ang Diyos. So, hindi lahat ng tao, hindi po ganun. Hindi lahat ng tao ay pinili, kumbaga. Ang sabi ng Diyos, dun sa Exodus chapter 33, yung I had mercy. Yan. 33 sa verse 19. Ito ang sabi ng Panginoon, no? And He said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. So, yun na. Anong kondisyon? Wala. Kung sinong gusto lamang ng Panginoon na pakitaan ng kanyang biyaya, ng kanyang habag at awa, kaya nga tinawag natin na unconditional election. So, ang pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang sovereign will and pleasure. Sa madaling sabi. So, yun yung ating pag-aaralan po ngayon dito sa ikalawang doktrina na ating tinatalakay. So, kung ating babalikan, sino ba itong mga sinulatan ni Paul dito sa Ephesians? Kung babalik tayo dito, sino ba yung sinulatan ni Paul? So, syempre, ang mga sinulatan dito ni Paul ay mga mananampalataya sa Efeso. So, ano ba yung aral? Aral na meron sila? Anong doktrina ba ang meron sila? Ano ba yung tinuturo ni Pablo sa kanila? So, naniniwala ba sila na may pinili ang Diyos before the foundation of the world? So, kasi pag kasi itong iyong ibinahagi sa iba, based sa personal experience natin, mga kapatid, wait lang po, nahulog. So, kung ito yung ating ibabahagi, sa iba, sa ibang mga tao, based on experience, pag kasi sinabing may pinili na ang Diyos, sasabihin ng karamihan, majority, unfair daw ang Diyos sa ganun. So, yan. Tatalakayin din natin yan. Pero malinaw sa scriptures, may pinili na ang Diyos before the foundation of the world. So, tanong natin, yung mga sinulatan ba ni Pablo dito sa Ephesians, ano ba yung kanilang paniniwala? Ano ba yung kanilang doktrina? Ano ba yung itinuturo ni Pablo sa kanila? Baka sabihin kayo lang naman ang yan sa inyo lang yan Hindi, tingnan natin sa scriptures, kung tataas tayo doon sa verse 4, wala sa hangin Yan. Sa verse 4, Ephesians chapter 1, sa verse 4, titingnan natin kung may mga pinili ba o wala. Ano bang paniniwala ng mga taga-Efeso? Baka sabihin kasi ng iba, sa inyo lang yan Tingnan natin sa Bible, So ito, Ephesians chapter 1, verse 4, ito sabi, according as He had chosen us in Him, pinili, before the foundation of the world. Yung origin, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Anong pinagbasihan? Bakit nagkaroon ng mga chosen? Bakit na predestinate yung us, si Pablo, tsaka yung mga sinulatan niya? Anong naging basihan ng Diyos? Ito tuloy natin basa, according to the good pleasure of His will. So, dahil pala yun sa good pleasure and will ng Diyos, kaya tinatawag natin unconditional. Bumase lamang yun sa kanyang pleasure ng Diyos. So, pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang sovereign will and pleasure. So, unconditional, hindi dahil sa ginawa ng tao.
Yun na yung binanggit dito sa mga susunod na verses, not of works, not of works. So, hindi dahil sa ginawa ng tao o sa gagawin ng tao kapag siya ay nandito na sa lupa, napakalinaw. Unconditional election. So, hindi pa man ipinapanganak ang isang tao, wala pang nagagawa na mabuti o masama, ayon lamang sa naging ang pagpili o ang election ay ayon lamang sa purpose ng Diyos. Sa natin yun mababasa na hindi pa ipinapanganak ay may pinili na ayon sa purpose ng Diyos. So dito rin sulat din ito ni Paul. Makikita din natin yung consistency ng aral ng turo. So nandito yung teksto natin Ito yung teksto natin. So sumulat ulit dito ay si Paul. So, ang sinulatan nito ay mga mananampalataya sa Roma. So, Romans chapter 9 sa verse 11. Ito yung ating teksto. Papakita natin na kaya unconditional election, hindi yan dahil sa ginawa ng tao. Hindi doon nagbase ang Diyos. Unconditional nga eh. Yan. 9:11 ng Romans. So, sabi, for the children, being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God, according to election, might stand, not of works, but of him that calleth. 16. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. So, ayon lamang sa will ng Diyos ang pagpili, kahit pa hindi ka pa ipinapanganak sa mundong ito, kung ikaw ay elect for salvation, ay mapalad ka. So, at ayun ang kita natin, consistent yung turo ni Paul. Tinuro niya sa mga taga-Efeso, yun din yung turo niya dito sa mga taga-Roma. So, talagang yung aral na ito ay existing, hindi siya inimbento lang, Baka yung sa inyo invento. Yan. So, ito, talon tayo din sa verse 19. Kasi sasabihin ng iba ay unfair pag ganun, unfair yung Diyos nyo. Hindi. Ito ang Diyos ng Biblia. Kaya ito ang sinasabi ng Scripture. So sa verse 19, so ito ikaw. Tinatanong mo ang Diyos, nagre-reklamo ka sa Diyos. Unfair ang Diyos. So ito, verse 19. Thou wilt say then unto me, why doth he yet find fault? For who hath resisted his will? Verse 20, Nay, but, O men, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? 21, Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? So wala bang karapatan? Tanong, wala bang karapatan na ang gumawa sa iyo, na italaga ka to honor at yung iba ay unto dishonor? Again, mga kapatid, alalahanin po natin, nung nagkasala ang tao laban sa Diyos, siya ay namatay na spiritually. So, at kung hindi magtatalaga ang Diyos, kung hindi pipili ang Diyos, so, walang maliligtas talaga. Yun nga yung itinuturo sa total depravity. So, kung naunawaan mo na lahat ng tao ay patay spiritually, so kung hindi pipili ang Diyos, walang maliligtas. Pero dahil nga ang Diyos ay mahabagin, nahabag ang Diyos sa tao, kaya siya ay pumili unconditionally ng mga tao for salvation. So parang ganito lang yun, yung example dyan. May isang milyonaryo, nandun siya pumunta siya sa isang mall. Lahat ng nakasalubong, sabi niya sa sarili niya, lahat ng makakasalubong ko na 7 tao ay bibigyan ko ng tigi 1 milyon. So yan, nagbigay lahat ng nakasalubong niya. So nalaman mo, sabi mo, bakit hindi mo binigyan? So parang sasabihin sa'yo ng milyonaryo, wala akong responsibilidad para ikaw ay bigyan. Kumbaga, ang point natin doon, ang Diyos ay unconditionally nagbibigay. So, kaya ang tao para questionin ng Diyos,
at sabihin unfair, aba sino ka para questionin ang Diyos sa kanyang desisyon, kumbaga, sa kanyang idinikri. And then again, may purpose yun. Mamaya makikita natin yung purpose. Hindi naman sasabihin natin na ang Diyos ay kung ano na lang, bahala na lang, kung sino na lang. Hindi, ang Diyos ay may purpose kung bakit may mga itinatalaga para sa kaligtasan. Sabi nga natin, mahabagin at mabiyaya ang Diyos. Kasi kung wala ngang pipiliin, abay lahat ay sa impyerno na lahat. So, try to imagine that, yung total depravity yung tinuturo, kung babalikan natin, ay walang maliligtas. Unless nga na pumili ang Diyos. Siya ang maglapit mismo sa anak. Yan. So, pumipili ang Diyos ng tao para sa kaligtasan. Tapos sasabihin pa nga unfair, So, ang lalabas niyan ay napaka-ungrateful, ng taong ganoon. Kasi kung iisipin mo, hindi deserve ng tao na pumunta sa langit. Ang deserve natin ay sa impyerno. Tapos sasabihin mo pa ay unfair ang Diyos, lalabas niyan ang sama ng Diyos. Kumbaga, pasalamat nga tayo at may pinili ang Diyos. Kasi kung walang pinili ay impyerno na po lahat. So, kaya walang karapatan ng tao na sabihin ng Diyos ng unfair. So, kung pumili man siya, ng ililigtas niya. Yun nga sabi dito, dito sa verse 20 ng Romans chapter 9, Nay, but, O man, who art thou that replies against God? Sino ka? So, wala bang karapatan ng Diyos na gawin ang gusto niya sa kanyang ginawa sa mga tao na siyang naglalang. So, merong one vessel unto honor and another unto dishonor. So, napakalinaw sa scriptures. May vessel of wrath at may vessels of mercy. So, kung sinasabihan mo ang Diyos na unfair dahil pumili siya ng ililigtas, so balik nga muna ulit tayo doon sa doctrine ng total depravity. So, maaaring hindi mo pa talaga na pag-unawa yun. So, kaya nga dapat ipaunawa muna sa iyo ng Panginoon yung unang doctrine, total depravity, dapat makilala mo muna yung sarili mo, limitation mo, boundaries mo, para ma-appreciate mo, itong ginawang ito ng Diyos sa tao, yung pagkaka-elect. So, kahabagan nga naman ng Diyos, yung mga taong nagsasabi ng ganyan, na sinasabi pang unfair ang Diyos. So, at isa pa, hindi din matatanggap, ang doktrina ng election, again, kung hindi nga napag-unawa yung total depravity. So, panalangin mo na maunawaan mo ito, ibigay sa ito ng Panginoon. Buksan ka sa doktrinang yon para mapag-unawa mo itong election. Kasi para nga dun sa mga taong naniniwala sa free will, sa man's decision making, so hindi na nila kailangan ng pagpili ng Diyos ang lalabas nun. Mangyayari nun, sila na ang pipili sa Diyos. So, yun po yun. Ang ganun po ang mangyayari. Hindi na nila kailangan yung pagpili ng Diyos. Kasi may kakayahan nga silang piliin daw ang Diyos, tumanggap. Which is a big lie, di sana ay hinayaan na lang tayo ng Diyos, dapat ay hindi na pala niya pinadala yung kanyang anak, Kung pipiliin mo naman pala ang Diyos, magiging banal ka, papakabanal ka, ay kaya mo na ang sarili mo, na maging qualified. Kaya mo na sundin lahat yung utos ng Diyos. Pero, kaya napakalaking kasinungalingan po noon, na ang tao ay may kakayahan on his own dahil sa kanyang free will. Yan. Sa Bible ay napakalinaw, na palagi din naman nilang sinasabi, salvation daw by grace, not of works. Pero may part daw sila. So, meaning may work sila na ginawa. So, kaya talagang kailangan ipaunawa muna sa iyo ng Diyos itong aral ng yung unang doctrine,
Hindi mo na, kasi pag naunawa mo na yun, hindi mo na masasabi na unfair ang Diyos. Yan. So, may vessel of wrath at may vessels of mercy. Tuloy natin. Sa verse 22, Romans chapter 9, sa verse 22. What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction. So, meron talaga, na object of wrath ng Diyos. So, for example, ay si Pero, dito rin yun sa verse 17. Yan, tingnan natin. Ito yung example ng vessel of wrath, si Pharaoh. Yan, basahin natin yung verse 17. For the scripture said unto Pharaoh, even for the same purpose, may purpose ang Diyos, have I raised thee up. Ano yun? Anong purpose? That I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth. So si Pharaoh ay vessels of wrath, fitted to destruction. So kung babalik tayo dun sa verse 22, what if God, willing to show His wrath and make His power known, endured with much long suffering, the vessels of wrath fitted to destruction. So merong purpose. 23. And that He might make known the riches of His glory. So, yun po yun. Mayroon siyang vessels of mercy din. Kung meron siyang vessels of wrath, meron din pong vessels of mercy, which He had afore prepared unto glory, sa verse 23. So, ngayon, bakit may mga tao na nakakapagsabi, balikin natin yun, kasi isipin yung mga nagsasabi daw na unfair ang Diyos. Recently, may narinig na naman ako kasing ganan, So, may binahaginan tayo. Narinig ko na naman yan. Unfair ang Diyos pag ganun. Dahil sa election. So, sinasabi sa scriptures, kapag hindi nagkaroon nga ng tinatawag nating renewing of mind, hindi nakaranas ng kapanganakan kung muli, hanggang sa sabihin natin ay kinuha na ng Panginoon, hindi natanggap ang mga aral ng Panginoong Jesus. So, we can say na yung taong yun na binahagi na natin na nagre-reject dun sa teachings ng Panginoong Jesus, pwede natin sabihin na siya ay vessel unto wrath, fitted to destruction. Kasi nga, nireject niya yung teaching ng Panginoon, yung doktrina din ng tinuturo ng mga apostol. So, nakakalungkot, pero sana ay mapanood po to, maintindihan, kabuksan ka ng Panginoon, gamitin yung mensaheng ito para sa iyo. So, again, yung election po ay doctrine po yan ng mga churches talaga dito sa New Testament churches. Makita natin. At kita natin yung consistency ng pagtuturo, tinuro sa Ephesians, sa Romans. So, syempre, ganun din. Itinuturo din ito ni Paul sa mga mangaral. Tulad kay Titus. So, punta natin yon para ipakita natin na yung turo ng election, biblical po talaga yun. Yan. Kaya ito din na ating itinuturo. Tinuro din kasi ito sa atin, succession of truth, So, ayan. So, yun din yung ating ginagawa ngayon. Tinuturo din natin sa iba. Yan, Titus chapter 1, sa verse 1. Tinawag pa nga itong faith of God's elect. Yan, ito, Titus chapter 1, sa verse 1. Ito sabi, Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth, which is after godliness. Verse 2, in hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. Yan, Nakita natin dyan,
na ito ay faith of God's elect. So talagang consistent po ang turo. Merong God's elect. So ano yung hope? Ano yung promise? Eternal life. So napakalinaw, ang promise sa elect ay eternal life. So yun yung ating inaasahan. And then, hindi nagsisinungaling ang Diyos, which God that cannot lie. Ano, pinramis niya na ito. Ano yung origin? Kailan? Before the world began. Ay, yung election, yung pagpili, kailan naganap? Ano sabi dun sa Ephesians 1:4 na binasa natin kanina sa Tagalog? Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan. So, He had chosen us in Him before the foundation of the world. So, consistent yung election at yung promise doon sa mga inelect ay kumbaga from the foundation of the world pa doon nag-originate. So, talagang hindi ka pa nag-e-exist. Meron na pala talagang vessels of mercy na makakatanggap ng gift of God. Ano yung gift of God? Ano yung kanyang ipinramis before the world began? Eternal life. So, napakalinaw consistent yung turo, yung aral na tinuturo ni Paul. So, eternal life is for God's elect. Unfair yan. Aba, ay sino ka para questionin ng Diyos, ano? So, yan ang sinasabi dito sa Titus chapter 1. Ano, napakalinaw. Tuloy pa natin yung basa. Sa verse 3. But had in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. So, si Paul yan, may utos sa kanya na i-preach yan. Yung tinuturo niya pala ay galing sa Diyos. So, kung tinuturo niya, commanded sa kanya of God, our Savior, Panginoong Jesus. So, itong election ay galing turo ng Panginoong Jesus. Ito pa yung sinasabihan na doktrina daw ng demonyo. Ayan, sinasabi ni Paul kay Titus, basahin din natin yung verse 3. But at in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. So, inutusan si Paul ay turo yan, So, doktrina po talaga yan nagmula sa Panginoong Jesus. Verse 4, to Titus, sinasabi kay Titus, mine own son after the common faith, grace, mercy, and peace from God, the Father, and the Lord Jesus Christ, our Savior. So, si Paul, ang tanong natin, si Paul lang ba ang may ganitong doktrina? Si Paul lang ba ang may ganitong turo, aral, yung election, chosen before the foundation of the world, may vessels of wrath, vessels of mercy. So, di ba sabi dito ni Pablo kay Titus, meron daw tinatawag na common faith. So, meaning, iisa yung paniniwala dapat. So, pag iba yung paniniwala ba, hindi na common faith ang tawag dyan. So, tingnan nga natin kung common faith ang mga apostol, Ito, nagtuturo ng election, napakalinaw. Tinuturo siya ni Paul. So, tingnan nga natin kung tinuturo din siya ni Peter. Pagdating sa election, same lang ba sila ng tinuturo? Doon sa merong appointed na at merong appointed na vessels of wrath, tsaka yung makakatanggap ng eternal life. So, ang sunod natin titingnan, mga kapatid, ay nakita natin malinaw yung aral ng election. Kumbaga ito yung napag-aralan na kasi natin ito, kaya wala tayong mga point. Kumbaga gusto lang natin i-prove na yung aral, kasi nga sabi, unfair daw ang Diyos So, ito yung sagot dyan, Aral talaga siya sa Bible. Scriptural, nasa scriptures. Nakita natin na yung aral nagmula sa Panginoong Jesus. Yan, so ito. Paano yung si Peter? Baka si Paul lang ang nagtuturo nun. So, naniniwala din ba si Peter na siya ay elect, At yung mga mananampalataya na sinusulatan ba ni Peter,
Anong tinuturo niya? Tinuturuan din ba niya sila na sila ay mga elect din? So, tingnan natin. Tinuturo ba ni Peter na may mga appointed na talaga na tao? Yan, tingnan natin. First Peter, dito tayo sa chapter 1. First Peter chapter 1 sa verse 1. Ito sabi, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So mga ano yan, malinaw, mga Gentiles yan. Hindi pwede rin mga scattered dyan ay mga Hudyo din. Pero titingnan natin yan, na Hudyo at Hintil yung sinusulatan niya. Verse 2, elect, yun na, yung word. Elect, according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So, maliwanag di pa lang sa verse 2, nandun na yung word elect. Maliwanag sa talata na kinukonsider ni Peter na elect siya, Elect ba dahil siya ay Hudyo? Hudyo si Peter? Hindi. Elect siya, hindi lang dahil siya ay Hudyo. Elect siya hindi dahil lamang siya ay apostol, Elect as a nation, elect sa may nagtuturo kasi niyan elect daw dahil sa posisyon dun sa pagiging apostol. Elect din daw dahil sa pagiging Hudyo. Hindi lang po yun ang tinutukoy dyan. Tinuturo din ni Pedro na elect unto salvation. So mamaya makikita natin yan. Dito lang tayo sa mga sulat ni Peter. Kasi nga ang bilang patunay, na hindi lamang Hudyo. Kasi kung elect as a nation, dapat ang sinusulatan lang dito ni Peter, sagutin kasi natin yung argument na yun, elect daw dahil as a Hudyo, as a nation. Hindi, tingnan natin. Kasi nga kung ang sinulatan lang ni Peter dito ay Hudyo, dapat malinaw. Pero hindi, ang malinaw dito, address ito sa mga mananampalataya kasama ang mga Gentiles. So, saan natin yung mababasa? Anong patunay? Yan. Ito, para lang ipakita natin na same ng doctrine, ang mga apostol. So, ito, kasama din ang mga Gentile dyan. Sa verse 10, chapter 2, verse 10. So, pakita muna natin kung sino yung audience, sino yung sinulatan. So, ito, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. So, ano ba yung sinasabi dito ni Peter? Sa chapter 2, verse 10. First Peter, chapter 2, verse 10. Ano bang ibig sabihin dito ni Peter? Nang sa Tagalog, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Datapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. So, alam naman natin sa Old Testament ay talagang Hudyo lang, mga Israelita lang ang pinili ng Diyos. Elect as a nation, Pero ang tinutukoy dito ni Paul, yung daw mga tao na noon ay hindi tao ng Diyos, naging people of God na, naging bayan ng Diyos na. So, sino yun? And then sinabi niya dito, yung mga hindi nag-obtain ng mercy noon, ay nag-obtain na ng mercy ngayon. So, napakalinaw, kasama yung Gentiles. So, para mas maging matibay, yung ating argument. Yan. Ano ba yung ibig sabihin ni Peter? Hudyo lang ba yung tinutukoy niyang elect o kasama ang mga Gentiles? Ito sa Hosea, puntahan natin to. Kasi ito yung cross-reference niya ni Hosea chapter 1. Yan, Hosea chapter 1. Pinapakita lang po natin na hindi dito tinutukoy na si Peter ay elect lang as a Hudyo, elect lang as a apostol. Pinapakita dito na elect to salvation. So ito,
Kasi nga sabi niya, yung sinulatan niya, mga dating hindi nakatamo ng awa, ngayon ay kinaawaan na. So dito yan, Hosea chapter 1 sa verse 9. Then said God, call his name Lo-ammi, for ye are not my people, and will not be your God. Verse 10. Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God. So, medyo big pa, ano. So, ito, isa pa, sa chapter 2. So, mas malinaw. Chapter 2 sa verse 23. So, sabi, And I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy. Yun pala yun. And I will say to them, which were not my people, Thou art my people. And they shall say, Thou art my God. Again, hindi sila, ang pinapatukuyan dito ay hindi mga Israelita lamang. So napakalinaw dun sa argument na nung sinabi ni Peter na elect daw, eh dahil lamang siya ay Israelita. Hindi. Kasi pinatunayan natin yung sinulatan niya dito sa 1 Peter. Nandun sa verse 10, malinaw na ang audience niya ay Hudyo at Gentiles. Ano? Pino-point out niya dito na yung dating hindi mga God's people, ngayon ay ano na, kabilang na sa bayan ng Diyos. Bakit? Dahil din sa election. Yan. So sana ay Romans 9:24. Ito, basahin din po natin yun. Romans chapter 9, verse 24, ano? Ito, malinaw. Si Paul lang sila dito, pero malinaw para ipakita, ano, na Hudyo at Hintil yan, elect. Even as whom he had called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. 25. As he said also in Hosea, yung binasa natin, I will call them my people who were not my people, and her beloved who was not beloved. Yun. So napakalinaw, ano, yung tinuturo ni Paul, hindi tinuturo ni Peter. Hindi lamang ang salvation, ang mga elect na para salvation, hindi lamang sa mga Hudyo, kasama
peculiar people, that ye should shew forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. So, sa Tagalog, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya o tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, that's it, same sila ng turo, si Paul at si Peter. Pinakita nila sa kanilang mga sulat, meron talagang God's elect, nakakalungkot mga isipin, pero merong vessels talaga fitted to destruction, yung mga may purpose kasi yun. So nakita natin, kagaya ni Pedro, may purpose. So, nakakalungkot ba na isipin, pero mayroon silang gagawin may purpose kung bakit sila nandyan. And then sabi ko nga, isang magiging purpose sa atin, mga mananampalataya na naniniwala sa election. Pag nakita natin sila, sinasabing unfair and just. So, unang-una, tayo ay makakaramdam ng pagpapasalamat sa Diyos na hindi na tayo natin sa ganung kalalagayan na ipaunawa na ito sa atin. Pangalawa, magkakaroon tayo ng kasipagan para ibahagi ang ebanghelyo sa ibang tao. Kasi alam natin, merong sure na target kung bakit inialay ng Panginoon ang kanyang buhay. Yun ay para dun sa mga elect. Unlike dun sa kanila na bahala na kahit sino na lang kasi hindi tatanggap. So, para pag inilala mo, so hindi ganoon, maling motive, kumbaga. So, ang tinuturo sa atin ng election ay una, yung promise ng Diyos ay nakalaan para din sa mga pinili o hinirang ng Diyos. At yung promise na yun ay eternal life, mga kapatid. So, mahirap talagang tanggapin ang turong ito. Pero nakita naman natin, nasa scripture. So, bakit anong nagiging dahilan kung bakit mahirap tanggapin? Una nga, kung hindi mo pa naunawaan o hindi pa ipinaunawa sa itong Panginoon, yung total depravity na ikaw ay totally depraved, hindi mo kakailanganin ang tulong ng Diyos. Hindi ka aasa sa ginawa niyong pagpili. Kasi maniniwala ka na may kakayahan ka, may free will ka. So, unless na ipaunawa mo na sa iyong Panginoon yung total depravity, tsaka ka malamang makakapunta dito sa next doctrine natin Kasi ito lang yung aasahan mo na ako pala isa sa mga elect. So yun lang magiging pag-asa mo. Yun po mga kapatid. Hopefully ay medyo hindi ako nakapagawa ng mga points talaga. Ang goal ko lang po talaga ngayon mabaga, i-refresh yung ating mga kaisipan sa doctrine ng unconditional election. So hopefully, next Sunday po, magkakaroon na tayo ng tutuloy natin to mas mga comprehensive na pag-aaral, mas malalim. Ito ay parang introduction lang ulit, refresher, kumbaga. So, ito mga kapatid, may God bless the message po in our hearts. Tayo po ay buhod, tayo ay manalangin, hindi lang pagtatapos. Maraming salamat sa inyong mensahe sa amin ng umaga. Nawaway ng inyong pagpapala ito sa mga kapatiran, patuloy na kapatan sa mga aral, patuloy na magpakatapat sa mga doktrina ng Diyos. At hindi po sa mga nakikinig, nawaway ng ito, ang pamamaraan, at sila ay mabuksan, manawaan, ng mga turo at mga aralan ng Diyos. Ang Diyos, salamat sa araw na ito dahil tanging ito lamang ang dahilan kung bakit kami nakalapit sa
tunay na akong nagkakaroon ng genuine o paglapit sa aming Panginoon Jesus. Yung mga tao din namin ko rin yung mga Panginoon. Maraming salamat ang Diyos dahil nagtutuloy po ito ang assurance po ng aming kaligtasan. Pagkakaliwanan, hindi itong Lord po sa mga dinibig for the foundation of the world. Ito po ay hindi na magbabago. Hindi po kayo na God can value po nagsisimalig. Ito po ay aming pinangahawakan ng Diyos. Assurance na ito mula po sa inyo mga salita. Maraming salamat. Kami po ay tunay na mapalad, kapag mapabilang sa inyong hirap. Ang pinagalaman ay patuloy po ang tulungan. Manatili po sa magaling tapat ang Diyos. Ang katapatan, ang pagdilip po sa inyo. Kapag po ang tulungan, kapag po ay magandang maraming Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe. Kapag ay rin pagkakalat sa lahat. Ang mensahe po na pagsalita ng pagdiwalay, yung mga kapatid, ang pagdilip sa aming mga tahanan, pag-ingatan, pag-ingatan, yung makarating ng ligtas at makayapa, sa mga kanilang kapatid. Mga hapon, mga kapatid, magkasama-sama ng kami ng mga kapatid, at kami po ay nakapagbuntid sa inyo, kami po ay nakasama sa inyo. Kami po ay nakapag-participate po namin sa ladies na program nito. Kami po kami ng lahat ng pakayaan, ng members, sa public, makarating po namin ng Diyos. Dito, ang Diyos na nagkasalamat sa inyong mensahe ng maga. Ako po ay tanggapin po ang pagkakas sa inyo. Ako po ay taas. Ako po ang nagkakalihan at nagkasalamatan. Ako rin po ang nagkakayan sa pagkakas ng Espiritu. Ako ang dalangin sa kanyang mga lamang po ng Jesus. Ito po natin sa balik ng ating Diyos. Sa balik po natin ang Diyos. Praise God from whom all blessings flow.